Nang muli akong mabuhay, ang unang bagay na ginawa ko nang hilingi ng mga magulang ko na pumili ng mapapangasawa sa arranged marriage, ay ang hindi piliin ang tatlong dalagang kinalakihan kong kasama, kundi ang piliin ang anak na babae ng pamilyang Wen na siyang magbibigay sa akin ng pinakamalaking benepisyo. Alam ko, noong nakaraang buhay, sa murang edad pa lamang ay siya na ang humawak ng negosyo ng kanilang pamilya, at sa napakaikling panahon ay naging tanyag na pinakamayamang babae sa buong mundo. Gusto kong palawakin ang aking industriya sa North City, at kailangan ko ang suporta niya bilang residente roon. Ngunit labis na nagulat ang aking mga magulang sa aking pinili. Alam ng lahat sa aming krikulo na ang pamilyang Liu, Shen, Yan, at Gu ang apat na pinakamakapangyarihang pamilya sa South City. At ako lang ang nag-iisang lalaki sa apat na pamilya, kaya natural lang na gusto ng tatlong iba pang pamilya na makipag-alyansa sa pamilyang Gu sa pamamagitan ng kasal. Inaasahan din ng aking mga magulang na pipili ako sa tatlong iyon. Ngayon, direkta kong sinabi na gusto kong pakasalan ang nag-iisang anak na babae ng isang maliit na pamilya. Naguguluhang tumingin sa akin ang aking mga magulang, bakit? Isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking puso. Dahil pinakasalan ko na silang tatlo. Noong nakaraang buhay, tinupad ko nga ang kanilang kagustuhan. Noong unang beses akong pumili ng mapapangasawa, pinili ko si Liu Ruya ng pamilyang Liu. Puno ng saya ang puso ko, iniisip na magiging masaya ako habang buhay. Ngunit isang taon pagkatapos ng kasal, sa 365 na araw, 364 na araw wala si Liu Ruyan sa bahay. Hindi lang niya ako ginawang katatawanan sa aming krikulo, kundi para protektahan si Li Zifeng, namatay siya sa isang sunod-sunod na aksidente sa sasakyan. Hindi nagtagal, sa ilalim ng pagsasaayos ng pamilya, pinakasalan ko si Shen Yuchu. Ngunit hindi rin sineryoso ni Shen Yuchu ang kasal na ito, itinuring niya akong parang wala lang. Sa ikalawang taon ng aming kasal, para kay Li Zifeng, namatay si Shen Yuchu sa isang mapanganib na karera ng sasakyan. Dahil dito, napagbintangan akong mala sa asawa. Sa edad na 30, saka ko lang napakasalan si Yan Dongting. Sa pagkakataong ito, nagkaroon kami ng respeto sa isa't isa, namuhay ng mapayapa hanggang sa pagtanda. Ngunit bago siya pumanaw, hinawakan ni Yan Dongting ang aking kamay at nag-iwan ng isang huling habilin, kung may susunod na buhay, huwag mo akong piliin para sa arranged marriage. Gusto ko lang makasama si Afeng. Doon ko lang nalaman na lahat sila ay may gusto kay Li Zifeng. Kaya ang kanilang huling mga salita bago mamatay ay halos magkakapareho, huwag mo akong piliin para sa arranged marriage. At si Li Zifeng ay anak lang ng katiwala ng pamilyang Gu, pangkaraniwan ang itsura, walang espesyal na talento, at mahilig lang maglaro at magsaya buong araw. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko rin alam kung bakit nila ganoon kamahal si Li Zifeng, na handa silang tanggapin ang arranged marriage, para lang hindi siya mapuntirya ng kanilang pamilya. Ginamit ko ang buong buhay ko para masaksihan ang kanilang pag-ibig na walang hanggan para kay Li Zifeng. At ginamit ko rin ang buong buhay ko para maintindihan ang isang bagay, ako, si Gu Xuan, ay hindi side character ni Numan. Ayoko na sa mga taong hindi ako gusto. Kaya sa buhay na ito, wala akong pinili sa kanila. Kahit hindi sang-ayon sina tatay at nanay Gu, gumawa ako ng maraming dahilan. Malakas ang pag-unlad ng ekonomiya sa North City, at ang Wen Group ang nangungunang pamilya roon. Hindi ba't matagal niyo nang gustong pumasok sa North City, pero dahil walang koneksyon, wala kayong magawa. Ang pagpapakasal ko sa kanya ay isang magandang oportunidad. Si Wen Xiu, hindi ba't pinuri niyo rin siya? Sabi niyo, kahit babae siya, ambisyosa, may matalas na pananaw, at tiyak na magtatagumpay sa hinaharap. Matapos marinig ang pagsusuri ng kanilang anak, nakumbinsi sina tatay at nanay Gu. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpasya silang igalang ang desisyon ng kanilang anak, at kusa nilang kinontak ang pamilyang Wen para ayusin ang kasal. Xuan, nagkasundo na ang ating mga pamilya. Ang kasal ay gaganapin pagkatapos ng kalahating buwan. Nang marinig ko ang sagot na iyon, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Dahil maikli ang oras, nagmamadaling umalis sina tatay at nanay Gu para ihanda ang mga regalo sa kasal. Naiwan akong mag-isang nakaupo sa sofa. Hindi nagtagal, may narinig akong mga yabag sa may pintuan. Pumasok sina Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongting. Malungkot ang kanilang mga tingin na nakatuon sa akin. Xuan, sino ang pinili mo para sa arranged marriage?
Nang marinig ko ang sabay-sabay nilang tanong, at nakikita ang kanilang tensyonado at seryosong mga ekspresyon, bahagya akong natigilan. Kaming apat ay magkakaibigan mula pagkabata, halos hindi naghihiwalay. Noong nakaraang buhay, akala ko nagmamadali silang magtanong dahil umaasa sila. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ayaw nilang mapili. Kaya ganyan ang kanilang mga ekspresyon. Sa sandaling iyon, isang mapait na pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang dibdib ko'y sumisikip at hirap akong huminga. Paos kong sinagot sila, malalaman niyo kung sino ang pinili ko pagkatapos ng 15 araw. Nang makitang ayaw ko pang sabihin ang totoo, hindi na sila mapakali, gustong malaman ang lahat. Ngunit bago pa sila makapagsalita, tumunog ang telepono ko. Young Master, si Afeng na aksidente sa daan, malubha ang lagay niya. Nasa ospital siya ngayon pero walang bakanting kwarto. Pwede mo ba kaming tulungan, iligtas mo ang anak ko? Nang marinig ko ang umiiyak na boses ni Katiwalang Lee, biglang inagaw ni Ruyan ang telepono, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Saang ospital? Natahimik ng ilang segundo ang kabilang linya bago humikbing sinabi ni Katiwalang Lee ang pangalan ng ospital. Ibinaba ni Lee Ruyan ang telepono, nag-iwan ng isang pangungusap at tumalikod para umalis. Xuan, huwag ka nang mag-alala sa ospital. Kaya ko nang asikasuhin itong maliit na bagay. Sumunod din sina Shen Yuchu at Yan Dongting nang walang pag-aalinlangan. Ang ospital na iyon ay pag-aari ng pamilyang Shen. Kakausapin ko ang direktor para ayusin ito. Xuan, magpahinga ka na lang sa bahay. May kilala rin akong ilang mga respetadong eksperto at propesor. Kokontakin ko sila. Xuan, huwag ka nang mag-abala. Habang pinagmamasdan ko ang mabilis nilang pag-alis, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking labi. Malungkot akong tumalikod at bumalik sa aking kwarto. Inayos ko ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanila. Nang matapos ako, gabi na. Binuksan ko ang aking telepono at nakita ko ang post ni Li Zifeng sa social media. Ngayon, isa na namang araw na inalagaan ako ng 3 yaong miss. Ang kasamang larawan ay selfie ni Li Zifeng sa essay room. Ang iniinom niya ay ang masarap na sabaw na luto ni Yan Dongting, sa mesa ay nakalagay ang relo ni Liu Ruyan, at sa upuan ay nakasabit ang Amerikana ni Shen Yuchu. Nag-like ako. Matagal kong tinitigan ang 3 kahon na kakaayos ko lang. Ang laman ng mga kahon ay ang mga regalo sa akin ni na Tito Liu, Tita Shen, at Lolo Yan noong 18 taong gulang ako, na mga pamana rin ng kanilang pamilya. Kung aling regalo ang pipiliin kong itago, iyon ang magiging sagot kung aling pamilya ang pinili ng pamilyang Gu para sa arranged marriage. Ngayon na naayos na ang aking kasal, oras na para ibigay ko ang aking sagot. Kinontak ko ang courier para kunin ang 3 kahon. Pakipadala ang mga ito sa mga address na nakasulat pagkatapos ng 15 araw. Pagkatapos ng ilang araw na pag-aasikaso, matapos pumili ng suite at mga aksesorya, umuwi ako at nakita ko sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongting na nakapalibot kay Li Zifeng. Ang isa'y abala sa pag-aayos ng temperatura ng aircon, ang isa'y maihawak na mangkok na dahan-dahang hinihipan, at ang isa'y naglalagay ng kumot kay Li Zifeng, puno ng pag-aalala at pangangalaga. Nang makita kong parang prinsipe si Li Zifeng na inaalagaan, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa aking mga mata. Halatang halata ang pagmamahal nila, paano't hindi ko ito napansin noong nakaraang buhay. Sa isang iglap, halo-halong emosyon ang naramdaman ko, mapait at mabigat. Bigla, nakita ako ni Li Zifeng. Para siyang ibong natakot, tumayo siya, puno ng respeto at takot ang kanyang mukha. Young Master, nakauwi na po kayo. Ihahanda ko na po ang inyong pampaligo at hapunan. Sandali lang po. Akmang tatayo na si Li Zifeng nang pigilan siya ni Liu Ruyan. Hindi pa magaling si Afeng. Hindi naman tayo naubusan ng ibang katulong. Xuan, pwede mo namang ipagawa sa iba ang mga maliliit na bagay na ito. Sumagot din sina Shen Yuchu at Yan Dongting. Dahil malubha ang sugat ni Afeng, Xuan, hayaan mo na siyang magpahinga. Kung talagang kulang ang tao sa bahay, pwede kaming magpadala ng ilang katulong para tumulong. Huwag mo nang utusan si Afeng. Mula nang pumasok ako, wala pa akong sinasabi, pero napagbintangan na ako ng kung ano-ano. Huminga ako ng malalim. Alam kong anak lang siya ng katiwala namin, hindi siya katulong namin. Wala akong ipinilit na gawin niya. Kung ganoon kayo ka-concern sa kanya,
Bakit hindi niyo siya iuwi sa inyong mga bahay para maalagaan niyo siya araw-araw, para hindi na kayo mag-alala? Nanlaki ang mga mata ni Li Zefeng, bigla siyang lumuhod sa sahig at yumuko ng malalim sa akin. Young Master, nagkamali po ako. Hindi ko po dapat pinabayaan ang sarili ko dahil lang may sakit ako. Huwag niyo po kaming paalisin ng tatay ko, parang awa niyo na. Pupunta na po ako ngayon, maglilinis na po ako. Namula na ang noo ni Li Zefeng sa kakayuko, para siyang dumanas ng matinding sama ng loob. Nang makita ang kanyang kaawa-awang kalagayan, sumimangot sina Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongting. Agad nilang itinayo si Li Zefeng at itinago sa kanilang likuran, pagkatapos ay tumingin sa akin, ay halong galit ang kanilang tono. Walang ginawang masama si Feng. Bakit mo siya bigla na lang gustong paalisin? Kailangan mo ba talagang apihin ang isang batang tulad niya? Kahit may sugat siya, iniisip pa rin niyang ipaghanda ka ng pampaligo at pagkain. Hindi ka na nga nag-alala sa kalagayan niya, gusto mo pa siyang paalisin. Wala ka bang kahit katiting na awa? Ngayon, dahil sa iyo, lalo pang lumala ang sugat niya. Sa susunod, kahit masama ang pakiramdam niya, pipilitin na lang niyang tiisin. Itinutulak mo siya sa bingit ng kamatayan. Kung may mangyari sa kanya, masisiyahan ka na ba? Nang makita ko ang kanilang likas na pagtatanggol, unti-unting nanlamig ang aking ekspresyon. Wala akong ginawa kundi ipaalala sa inyo na pwede niyo siyang isama. Iyon na ba ang pang-aapi sa kanya? Sa tingin niyo ba, ganoon ako kalupit at walang konsiderasyon, mapagmataas at makasarili? Kaya anumang sama ng loob ang danasin niya, sa akin niyo isisisi. Sa sunod-sunod kong tanong, natahimik ang buong sala. Nang makita ko ang kanilang gulat na mga mukha, isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Nawalan na ako ng ganang magsalita pa. Mag-isa akong bumalik sa kwarto. Kakalma pa lang ang aking kalooban nang kumatok si Li Zefeng na may dalang isang tasa ng kape. May takot sa kanyang mukha. Pasensya na po, Young Master. Huwag na po kayong magalit sa tatlong Young Miss. Nag-aalala lang po sila sa akin kaya nasabi nila ang mga iyon. Ako po ang may kasalanan kung bakit kayo nag-away. Sa akin niyo na lang po isisi. Pagkatapos ng nakaraang buhay, alam kong nagpapanggap si Li Zefeng na kaawa-awa para sadyang manggulo. Kaya hindi ko pinansin ang sinabi niya. Ilagay mo ang kape dyan at umalis ka na sa kwarto ko. Nang marinig niya ang malamig kong boses, lalong nalungkot si Li Zefeng, ngunit hindi nangahas magsalita pa. Sinadya niyang magpanggap na hindi sinasadyang natapon ang kape. Ang mainit na kape ay tumapon sa akin, namula ang aking balat at nagkaroon ng mga paltos. Napaungol ako sa sakit at itinulak ko si Li Zefeng na maihawak na tissue at gustong tumulong maglinis. Ngunit sinamantala ni Li Zefeng ang pagkakataon para tumumba pa atras at tumama ang kanyang ulo sa mesa, nagkaroon ng sugat na dumudugo sa kanyang noo. Ang sigaw ng lalaki ay umalinggaw-ngaw sa buong villa. Hindi ko pa namamalayan kung ano ang nangyayari ng sipain ni Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongting ang pinto at pumasok. Nang makita nilang duguan ang ulo ni Li Zefeng at walang malay sa sahig, nataranta silang tatlo. Itinulak ako ni Shen Yuchu na nakaharang sa kanya. Unang lumapit si Liu Ruyan para tulungan si Li Zefeng. Tinakpan ni Yan Dongting ang sugat niyang dumudugo pa. Inalalayan nila si Li Zefeng at mabilis na umalis. Walang pumansin sa akin na tumama sa salaming kabinet. Nabasag ang salamin at tumalsik ang mga piraso, nagdulot ng maraming sugat sa aking katawan. Binasa ng dugo ang aking damit. Kumunot ang aking mukha sa sakit at hindi mapigilang manginig ang aking katawan. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang papalayong mga anino, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Sobrang sakit ng puso ko na hindi ko na makontrol. Kinagat ko ng mariin ang aking labi para hindi umiyak. Isang huling kaisipan na lang ang natira sa aking isip, kailangan kong umalis sa kanilang mundo. Hinding-hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanila kailanman. Tiniis ko ang sakit at nagpunta sa ospital para gamutin ang aking mga sugat. Kinuha ko ang reseta ng doktor para bumili ng gamot. Sa katabing kwarto, nakita ko ang ilang pamilyar na mukha. Sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongting ay nagbabantay sa labas ng kwarto ni Li Zefeng, hindi maitago ang sakit sa kanilang mga mata. Matagal ko nang sinabi, malambot ang puso ni Feng. Kung mananatili siya sa pamilyang Gu, puro pasakit lang ang daranasin niya. Kapag naayos na ang arranged marriage,
Kailangan nating humanap ng paraan para mailabas siya. Ayoko nang makitang nasasaktan pa siya. Ngayon alam na ng ating mga magulang na si Afeng talaga ang mahal natin. Kailangan nating tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kaya kahit sino pa ang piliin ni Xuan, ang mapipili ay dapat sumang-ayon sa kasal ng walang reklamo. Sa ganoong paraan, hindi gagalawin ng pamilya si Afeng. Tahimik kong pinagmasdan ang lahat, biglang sumakit ng matindi ang aking puso. Ito pala ang dahilan kung bakit noong nakaraang buhay, kahit hindi nila ako gusto, umayag pa rin sila sa kasal. Akala nila isinakripisyo nila ang kanilang kaligayahan para protektahan ang kanilang minamahal. Pero ang sinira nila ay ang buong buhay ko. Yumuko ako, natawa at tumulo ang luha. Makakatiyak sila, sa pagkakataong ito, wala na sa kanilang kailangang magsakripisyo. Matapos kong ayusin ang aking emosyon, pinunasan ko ang aking mga luha at akmang aalis na nang tumunog ang aking telepono. Ang biglaang tunog ng alarm ay nakaistorbo sa 3 babae sa kwarto. Lumabas sila at medyo nagulat nang makita ako. Bakit ka nandito? Para humingi ng tawad kay Afeng. Gaano ka nakatagal dito? May narinig ka ba? Bakit ang dami mo ring sugat? Anong nangyari sa'yo? Sa sunod-sunod nilang tanong, isa-isa ko silang sinagot. Ang mga sugat ko ay dahil itinulak niyo ako para iligtas si Li Zefeng. Pumunta ako sa ospital para gamutin ang mga sugat ko, hindi para humingi ng tawad sa kanya. Dahil siya ang unang nagtapon ng mainit na kape sa akin, kaya ko siya itinulak. Tungkol naman sa pagkikita natin, aksidente lang. Nang marinig nila ang sinabi ko, natigilan ng ilang segundo ang 3 babae, unti-unting naging komplikado ang kanilang mga tingin. Naalala nila ang nangyari matapos nilang marinig ang ingay at pumasok sa kwarto. Hindi napigilan ni Shen Yuchu na unang magsalita, hindi sinasadyang natapon ni Afeng ang kape. May sugat siya kaya walang lakas ang kanyang kamay. Huwag mo na siyang pag-initan ng ulo. Pagpasok namin, nakita namin ang dugo sa sahig. Akala namin manganganib ang buhay niya, kaya medyo nawala kami sa kontrol. Pasensya na, huminahon na rin si Liu Ruyan. Kanina, hindi naman namin intensyong sisihin ka. Naawa lang kami kay Afeng kaya nagsalita kami para sa kanya. Magkakasama tayong lumaki, sa puso namin, ikaw pa rin ang pinakamahalaga. Tungkol sa arranged marriage, napag-isipan mo na ba? Pagkasabi ni Yan Dongping yon, hindi nila napigilang tumingin sa akin, kabado ang kanilang mga mukha. Nang makita ko ang kanilang reaksyon, at maalala ang mga narinig ko kanina, nakaramdam ako ng pangungutya. Napag-isipan ko na kayong 3. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang biglang tumunog ng malakas ang monitor sa kwarto. Biglang kumabog ng malakas ang puso ng 3 babae, sabay-sabay silang tumalikod at bumalik sa kwarto para tingnan ang sitwasyon. Nagmamadali ring dumating ang mga medical staff. Lalong nasira ang kidney ng pasyente matapos ang pangalawang pinsala. Hindi namin napansin ang sitwasyong ito, mali ang gamot na ginamit kaya nagkaroon ng kidney failure. Hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Nang marinig ang diagnosis ng doktor, agad na mula ang mga mata ni Liu Ruyan. Ano ba ang ginagawa niyo? Paanong nagkamali kayo ng gamot? Bata pa si Afeng. Kung masisira ang kinabukasan niya dahil sa kapabayaan niyo, kaya niyo bang panagutan? Hinablot ni Shen Yuchu ang kwelyo ng attending physician, hindi maitago ang galit sa kanyang boses. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras para magbigay plano na siguradong makakagamot sa kanya. Kapag may nangyari kay Afeng, sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Si Yan Dongping naman ay parang nababaliw na tumatawag sa telepono. Professor Zhang, isa kayo sa pinakamagagaling na nephrologist sa bansa. Gusto ko sanang hilingin ang tulong niyo para iligtas ang isang napakahalagang tao. Nasaan po kayo ngayon? Papupuntahin ko agad ang aking sekretarya para sunduin kayo. Naging magulo na ang kwarto, lahat ay nag-aalala sa kalagayan ni Li Zefeng. Agad na bumuo ng isang profesional na team ang ospital at mabilis na nagbigay ng plano sa paggamot. Ang tanging paraan ngayon ay kidney transplant. Pero ang paghahanap ng pinakaangkop na kidney donor ay maaaring tumagal pa. Habang tumatagal, lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Pagkarinig ko sa konklusyon, walang pag-aalinlangan ang 3 babae, agad silang nagpunta para magpamatch. Mabilis na lumabas ang resulta, nagmatch ang kidney ni Liu Ruyan. Habang tinitingnan ang consent form para sa operasyon na dala ng doktor, hindi siya nag-isip pa,
agad niyang pinirmahan ito at pumasok sa operating room. Lumipas ang bawat minuto at segundo. Habang lahat ay kinakabahan, nagkaroon na naman ng bagong problema. Isang nurse ang nagmamadaling lumabas, puno ng pagkabalisa ang mukha. Kulang ang dugo sa blood bank ng ospital. Kailangan ng pasyente ng maraming dugo ngayon. Nang marinig ito ni na Shen Yuchu at Yan Dongping na naghihintay sa labas, agad nilang itinupi ang manggas ng kanilang damit. Pareho kami ng blood type ni Afeng. Pwede kaming mag-donate muna. Pero malubha ang pagdurugo ng pasyente, hindi sapat ang dugo niyong dalawa. Mas mabuting kumontak pa ng ibang tao. Wala nang oras para humanap pa ng iba. Sapat na kaming dalawa. Basta mailigtas lang si Afeng, kahit gaano karaming dugo ang kunin pwede. Hindi na napilit ng nurse ang dalawa, kaya dinala na lang sila sa blood donation room. Ang pulang ilaw sa labas ng operating room ay walang tigil sa pagkurap, nasisilaw ang aking mga mata. Mula sa komplikasyon ni Li Zefeng hanggang sa kanilang pagdodonate ng dugo, nasaksihan ko ang buong proseso. Ngayon, blanko ang aking isip. Noong nakaraang buhay, nang mamatay sina Liu Ruyan at Shen Yuchu dahil kay Li Zefeng, wala ako roon. Saka ko lang nalaman ang mga detalye. Noong panahong iyon, lunod ako sa kalungkutan, hindi ko maintindihan kung bakit nila isinakripisyo ang kanilang buhay para iligtas si Li Zefeng. Pero matapos kong maranasan ang lahat ng ito, naiintindihan ko na ngayon. Mahal lang talaga nila si Li Zefeng, handa silang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Maging kasalman o buhay, walang pag-aalinlangan silang sumuong. Kaya hinding-hindi ako mananalo laban kay Li Zefeng. Mabuti na lang, sa buhay na ito, nagpa siya na akong sumuko. Hindi na ako makikisali sa kanilang love triangle. Nang mamatay ang ilaw ng operating room, lumabas ang doktor na nagpupunas ng pawis. Kayo po ba ang kamag-anak? Naging matagumpay po ang operasyon. Magigising na po maya-maya ang pasyente. Pero ang pasyenteng nag-donate ng kidney ay kailangan pang manatili sa para maobserbahan. Ang dalawa naman po sa blood donation room ay nahimatay dahil sa sobrang dami ng dugong na ibigay. Kaya niyo po bang alagaan ang 4 na tao? Umiling ako at ibinuka ang aking tuyong mga labi, paos ang aking boses. Wala akong anumang relasyon sa kanilang 4. Pero pwede akong tumulong na kontakin ang kanilang mga pamilya. Darating din sila agad. Pagkatapos kong sabihin iyon, nagpadala ako ng mensahe kina pamilyang Liu, Shen, Yan, at kay Katiwalang Li, ipinaalam ang nangyari. Pagkatapos, akmang aalis na ako nang marinig ko ang bulungan ng ilang nurse. Walang relasyon. Akala ko asawa siya ng isa sa 3 magagandang babae. Paano naman magiging asawa? Kung ang asawa mo, handang ibigay ang buhay para sa ibang lalaki, matitiis mo ba? Sa tingin ko, type ng 3 magagandang babae yung gwapong lalaki. Kung hindi, bakit sila mag-uunahan para iligtas siya? Tahimik akong nakinig, isang walang imik na ngiti ang sumilay sa aking labi. Sa isip ko, sumang-ayon ako sa kanila. Si Li Zefeng lang ang gusto nila noon pa man. At hinding-hindi na ako magiging asawa nila. Dala ang nanghihina at masakit na katawan, umuwi ako at nakita ko ang aking mga magulang na naghihintay sa sala. Nang makita nila ang aking mga sugat, kumunot ang noo ni na tatay at nanay Gu. Natatakot din akong mag-alala sila, kaya agad akong gumawa ng dahilan para makalusot. Nang marinig nilang gagaling din agad, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Inabot nila sa akin ang isang kahon. Ito ang liham ng arranged marriage mula sa pamilyang Wen. Itago mo ito. Natanggap na rin ni Wen Shu ang ipinadala natin. Kanina, tumawag sina Tito Liu mo, Tita Shen, at Lolo Yan nagtatanong tungkol sa arranged marriage. Nabanggit pa nila si Li Zefeng, sabi nila, nagpakabait lang daw silang 3, pero tapat pa rin sa iyo. Hindi namin alam kung ano ang nangyari, kaya hindi kami makasagot. Ikaw na ang bahalang umayos niyan. Malaki ka na, may sarili ka ng isip at alam mo na ang tama at mali. Hindi na kami makikialam ng tatay mo. Ayoko rin silang pag-alalahanin, kaya nangako akong aayusin ko ang lahat. Sa sumunod na 2 araw, nagpahanap ako ng impormasyon tungkol sa pamilyang Wen at kay Wen Shu para magkaroon ng paunang kaalaman. Matapos magkaroon ng ideya, pumunta ako sa mall para bumili ng mga regalo para sa pamilyang Wen base sa kanilang mga gusto. Maghapon akong namili. Umuwi ako na puno ng regalo ang kotse,
at nakita ko sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping na naghihintay sa pintuan. Marami rin silang dalang regalo, halos mapuno na ang sala. Sa harap ng nagtataka kong tingin, nagkatinginan silang tatlo at isa-isang ipinaliwanag. Inihanda ito ng aming pamilya. Pinapunta kami rito para personal na humingi ng tawad sa iyo. Nakita mo naman ang nangyari noong araw na iyon. Nanganganib ang buhay ni Afeng at dahil sa iyo kaya siya muling nasugatan. Kaya medyo nawala kami sa kontrol at nasaktan ka namin. Xuan, kung maisama ka ng loob, sa amin mo na lang ibunton. Huwag mo nang idamay ang mga nakatatanda at huwag mo ring isisi lahat kay Afeng. Sa huli, biktima rin siya. Doon ko lang nalaman na pinilit lang pala sila ng kanilang pamilya na humingi ng tawad at para na rin makiusap para kay Lisefeng. Wala akong gana makipagtalo sa kanila ngayon, kaya magalang akong sumagot. Iuwi niyo na lang ang mga regalo. Hindi ko kailangan. At hindi ko rin pag-aaksayahan ng panahon si Lisefeng para sa mga walang kwentang bagay na ito. Pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Sabi ko habang kinukusot ang nananakit kong mga mata at kinuha ang aking telepono mula sa bag hindi sinasadya. Nahulog ang kahon na naglalaman ng simbolo ng kasunduan mula sa pamilyang Wen at tumama ito sa paanan ni Liu Ruyan. Yumuko siya para kunin ito. Ano ito? Sumunod sina Shen Yuchu at Yan Dongping at nang makita nila ang kahon, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Simbolo ng arranged marriage. Xuan, nakapili ka na kung sino ang mapapangasawa mo. Lumingon ako at nakita kong bubuksan na nila ang kahon. Mabilis kong inagaw ito pabalik. Nang makita nila ang ganoong kabilis kong reaksyon, natigilan silang tatlo, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin. Sino ang pinili mo? Si Yuchu ba o si Dongting? O baka ang huling pangalan ay hindi na binanggit ni Liu Ruyan? Alam kong natatakot siya. Natatakot siya nga kung nga ang pinili niya. Isang ngiti ang pinilit kong ipakita, buong tapang kong sinalubong ang kanilang mga tingin. Nagpa siya na ako, ano ngayon? Hindi pa nagpa siya, ano ngayon? Hindi niyo kailangang masyadong kabahan. Wala naman kayong kinalaman dito. Biglang hinawakan ni Shen Yuchu ang aking kamay, puno ng pagmamadali ang kanyang boses. Anong ibig mong sabihin na wala kaming kinalaman? Ang mapapangasawa mo ay isa lang sa aming tatlo. Maging pamilyang Shenman o Liu o Yan, wala nang ibang angkop na tao. Lumapit din si Yan Dongping, nakatitig sa akin. Alam naming hindi ka makapagpasya noon at hindi ka namin minadali. Pero ngayong may resulta na, sabihin mo na sa amin ang totoo. Gusto na rin naming matapos ang paghihirap na ito. Ito pala ang pakiramdam ng magpapakasal sa taong hindi mo gusto, kahit hindi pa tiyak, parang pagdurusa na. Huminga ako ng malalim, binuksan ang kahon, at kinuha ang napakaganda at kumikinang na diamond watch na bigay ng pamilyang Wen. Ipinakita ko ito sa kanila. Ito ang sagot ko. Satispado na ba kayo? Hindi ang Imperial Green Bracelet ng pamilyang Shen, hindi ang 20 karat na singsing ng pamilyang Liu, at hindi rin ang pamanang jade pendant ng pamilyang Yan. Doon lang napansin ng tatlo ang dami ng pinamili ko. Naintindihan nila. Hindi ito ang mga simbolo ng aming pamilya, kundi bagong relo na binili mo ngayon. Magkano? Babayaran namin ng buo, bilang regalo na lang namin sa iyo bilang paumanhin. Tinitigan ko ang kumikinang na diamante sa aking kamay, walang imik. Akala ni Liu Ruyan, gusto ko ang relong ito, kaya kinuha niya ito at isinuot sa akin. Sumang-ayon din si Shen Yuchu, nag-thumbs up pa, at pinuri itong maganda at bagay sa kulay ng aking balat. Kinuha ni Yan Dongping ang kanyang telepono at kumuha ng ilang larawan, sabi niya, araw itago bilang alaala. Mula nang muli akong mabuhay, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang totoong ngiti sa kanilang tatlong mukha. Masaya sila dahil akala nila hindi pa ako nakakapili ng mapapangasawa, kaya nagdiriwang sila. Sa isang iglap, naramdaman kong medyo katawa-tawa at nakakainis. May gusto sana akong sabihin, pero bago pa ako makapagsalita, naantala ako ng bigla ang pagdating ni Lisefeng. Tinitigan ni Lisefeng ang mga regalong nakakalat sa sala, kumislap ang kanyang mga mata. Bakit biglang ang daming regalo sa bahay? Para ba ito kay Young Master? Nang makita ng tatlo na bumalik na si Lisefeng, ang kanilang mga mata ay parang nakadikit na sa kanya, hindi mapigilan ang ngiti sa kanilang mga labi. Mahina akong nagsalita para sa akin yan. Pero hindi ko gusto.
Kung gusto mo, kunin mo na. Pagkasabi ko nyon, bumalik ako sa aking kwarto, hindi ko na sila pinansin. Isang hindi makapaniwalang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Li Zefeng, itinuro niya ang sarili. Ako ang kukuha. Young Master.